Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malaman ang mensahe ngayong araw ng kasarinlan ni Vice President Sara Duterte na may batiko sa sinapit ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at may nabanggit din tungkol sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Kasama niya sa Malaysia sina Senadora Amy Marcos at Robin Padilla, nakabilang sa mga hahatol sa kanya sa gumugulong ng impeachment proceeding ng Senado. Nakatutok si Rafi Tima. Sa piling ng mga OFW sa Kuala Lumpur, Malaysia, piniling ipagdiwang ni Vice President Sara Duterte ang Araw ng Kalayaan. Pero kapon-napon ang kasama ng bise, ang dalawang senator judge na kasamang dumidinig sa kanyang impeachment complaint, sina Senadora Amy Marcos at Senator Robin Padilla. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Kapag sinisigaw niya, lalo ako tumatapang eh. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal, VP Inday Sara Duterte. Si Padilla kumanta pa. Si Marcos hindi napigilang banggitin ang impeachment hearing. Nagbiro pa siya tungkol sa ilang nangyari. Higit sa lahat, kamuntik nang buntalin si Senator Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako nasigawan ko si Risa Ontiveros. Sorry. Pasensya. Hindi ko napilis. Alam po ninyo, isang gabi, hino na kami, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Kasunod niyan, nanawagan siya ng suporta para kay VP Sara. Samahan ninyo ako na tayong lahat sa likod ni VP Inday Sara Duterte ay maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa ating bansa. Dahil tayo ay malayang mamamayang Pilipino, ang mga tunay na hukom ng bayan. Sa kanyang talumpati, may batikos ang Vice Presidente, partikular sa sinapit ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nakadetain ngayon sa The Hague para sa reklamong crimes against humanity, kaugnay ng madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan, ay papahirapan nila tayo. Nabanggit din niya ang nangyayari ngayong impeachment trial. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant, absence of basic human decency and respect for the rule of law, typical of people drunk in power. Sabi pa niya, si Marcos lagi raw niyang iniimbitahan saan man siya pumunta. Ang dahilan? Sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas.
Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Matatanda ang kasama sina Marcos at Padilla sa 18 senator judge na pumabor sa pagbalik ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa Kamara. Ang summons naman ng impeachment court sa Vice Presidente na ihatid na sa kanyang opisina. May hanggang June 23 ang Vice para tumugon sa summons ng impeachment court. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Naniniwala ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na dapat mag-inhibit ang ilang senator judge ng impeachment court. Kasunod ito ng pahayag nila para ma-dismiss na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinontra ito ng Senate President na tumatayong presiding officer ng korte. Nakatutok si Ian Cruz. Sa proseso ng hudikatura, may tinatawag na judicial recusal. Ito ang pagdiskwalipika sa isang presiding judge sa paghawak ng isang kaso dahil nakompromiso ang kanyang impartiality. Dahil nitong masiguro ang isang paglilitis ay patas at walang kinikilingan, bagay na pinoprotektahan mismo ng saligang batas. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating National President ng Integrated Bar of the Philippines, maaaring magkusa ang isang huwes o kaya'y magmusyon ang isa sa magkatunggaling partido sa kaso para persahang alisin ang hukom. Upon motion of either party on limited grounds, for example, relationship, conflict of interest, prejudgment, mga ganyan, pwede hong by force mapapa-inhibit yung judge at mapapalitan. Sa paniniwala ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, dapat nang mag-recuse o mag-inhibit bilang senator judge ang ilang senador dahil sa mga naging pahayag nila. I think they should, Senator Pato, Tolentino, about recusing themselves. The source of legitimacy is independence. If they're incapable of independent thinking, I think they should withdraw and say, we are not participating. Nitong Martes, tumayo si Senador Bato de la Rosa para hinging i-dismiss ang impeachment complaint kahit hindi dumaraan sa paglilitis. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Si Senador Francis Tolentino naman, sinabing functionally dismissed na ang impeachment case kapag lumagpas sa June 30 ang paglilitis. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation. Hinihinga namin ng reaksyon si Tolentino. Sabi naman ni De La Rosa, hindi siya mag-i-inhibit dahil walang pagbabawal sa naging hakbang nila na ipadismiss ang impeachment complaint. Ayon kay Attorney Cayosa, ibang klase raw ang impeachment court sa mga regular na korte sa hudikatura. Dito ho kasi sa Senate Impeachment Court, it's a class by itself. Ibang klase ito. They have their own rules. Ayon sa legal expert, hindi madali at magiging madugo ang pagpapa-inhibit at maging ang pagpapatanggal sa isang nakaupong senator judge ng impeachment court. Maaari, but pagbobotohan nila yan ulit and it will be very contentious. Wala kasing specific provision dun na unlike the rules of court and many other rules of administrative bodies. Pero sabi ni Senate President Cheese Escudero, hindi nila mapipilit ang isang senator judge na mag-inhibit sa impeachment. Desisyon nila kung mag-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court. Sakaling may mag-inhibit nga sa mga senator judge na kalyado ni VP Sara, magkakaroon ng bagong tanong. Ang requirement sa saligang batas is 2/3 of all of the members of the Senate. Majority is based on who votes. That is a rule that applies to the courts. Halimbawa, may mag-recuse na isa, 22 na lang ba bibilangin natin o out of 24?
So, hindi klaro yon sa saligang batas, hindi rin yung klaro sa rules. Possible naman na may mag-recuse talaga. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang babae sa Marilao, Bulacan na tinaga sa muka. Siya ang napuruhan sa pag-atake sa kanyang menor de edad na pinsan ng amain nito. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Halos bumagsak na ang baba ng babaeng ito sa laki ng hiwa ng kanyang bibig. Kwento ng 16 anyos na si Tonyo, di niya tunay na pangalan. Nagpunta siya sa bahay ng dating kinakasama ng kanyang ina sa Marilao, Bulacan kahapon para kunin ang kanilang mga gamit. Kasama niya noon ang kanyang 32 na pinsang si Ariel. Nang matapos na mag-ayos ng gamit si Tonyo, lumapit sa kanya ang kanyang stepfather. Tapos nagsabi po siya na patas na kami ng mama mo, tapos may hawak po siyang yung itakpo. Bigla na lang daw siyang inundayan ng taga. Buti na lang po nakatakbo po ako, tapos hinabol niya po, binato niya po ako ng itak, pero hindi po ako tinamaan. Habang tumatakbo, sinisigawan daw niya ang pinsang si Ariel na naghihintay sa kanya sa labas ng bahay. Tapos sumigaw-sigaw na po ako sa ate ko na tara na, hayaan mo na yung gamit ko. Tapos ayun po, nakuha siya ng tito ko na naataga po siya ng tito ko sa bibig po. Ako po yung dapat tatagain niya dapat, kaso yung ate ko po nadamay lang po. Gusto niya lang po naman, natulungan lang naman po ako para iuwi yung mga gamit ko. Nataga sa mukha ang kanyang pinsan. Dinala sa ospital ang biktima. Hindi niya po kaya ibuka yung bibig niya kasi medyo lawlaw po. Hindi matanggap ng kinakasama ng biktima ang nangyari. Hindi ko po mapaliwanag. Nakatayo lang po ako, tas tinititigan ko lang siya. Gusto ko pong mabigyan ng hustisya siya kasi yun din po yung gusto niya eh. Sinulat niya po yung kagabi, kanina sa papel. Gusto niya ng hustisya, gusto niyang makulong yun, gusto niya makulong habang buhay. Iniimbestigahan na ng Marilao Police ang nangyari. Inihahanda na ang mga reklamong first-rated homicide at attempted homicide sa suspect na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Nakuha po natin yung kitchen knife doon mismo sa crime scene. Opo, yun po yung ginamit ng suspect. Nagsasagawa kami ng hot pursuit operation para malukit natin to at mahuli natin. Kapag pumipikit po ako, naaalala ko po yung mukha niya na nakatingin po sa akin na may hawak ng ang itak po na tatagain po ako. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nahulihan ng mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu at baril ang umano'y leader at 3 miyembro ng isang drug group. Taong 2020 pa raw nila minomonitor ng mga operatiba pero pahirap ang mahuli. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Go. Agad na patakbo ang mga operatiba sa kanilang target nang makuha ang senya sa kanilang asset. Ay may karapatang manahimik at pagpasawalang ibo. Ano man ang imong sasabihin ay pwedeng gamitin about o laban sa inyo sa anumang. Arestado ang umano'y 4 na miyembro ng Zamora Drug Group, kabilang ang kanilang leader, sa intrapid na ito sa Imus, Cavite. Na-recover sa grupo ang 450,000 pesos na halaga ng shabu at isang kalibre 45 baril na may bala. Ayon sa Cavite Provincial Police Office, 2020 pa nila na monitor ang drug group pero sadyang napakahirap daw hulihin. Mailap po talaga tong drug group na to, sir, dahil unang-una paiba-iba yung mga method nila, yung mode nila ng pagdi-deliver ng items. Pagka sinabing dead drop, sir, yung item o yung, say for example, yung marijuana or yung shabu na in order, ay iiwan lang, itatapon lang kung saan at dadamputin yun kung sino man ang bumili o kung sino man mag-order. Na at the same time, yung payment nun ay through e-wallet lang. Magpapadeliver sila ng document or pagkain, iipit po nila doon. Yung item ay iipit nila sa pagkain or sa courier. Sinusuri na ng PNP ang nakumpiskang baril. Sinisikap namin makuha ang panig ng naaresto mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kinwestiyon ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-remand o yung pagbalik sa kanila ng Senado ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero inaksyon na ng Kamara sa isa sa mga hinihingi ng Senate Impeachment Court sabay giit na sisiguruhin nilang uusad ang impeachment proceedings. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez.
Pinagtibay kagabi ng Kamara ang House Resolution 2346 para sertipikahang naaayon sa 1987 Constitution ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Isa ito sa hinihingi ng Senate Impeachment Court matapos ipag-utos na i-remand o ibalik sa Kamara ang impeachment complaint. Pero nag-issue man ng sertipikasyon ng Kamara, si House Speaker Martin Romualdez kinwestiyon ang pag-remand sa reklamo. The decision of the Senate, sitting as an impeachment court, to return the articles of impeachment is deeply concerning. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law, we honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserve. The motion is carried. Inaprobahan din ng Kamara ang mosyon na wag munang tanggapin ang ibinalik na articles of impeachment hanggat di sinasagot ng Senate Impeachment Court ang mga tanong ng House Prosecution Panel sa pagremand o pagbabalik sa naturang articles. Gayunman, sisiguruhin din daw ng Kamara na uusad ang impeachment proceedings. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. Pero ang sertipikasyon ng Kamara hindi pa ipinadadala sa Senado. Pag-uusapan pa raw ito ng House Prosecution Panel. It was decided by the House leadership that the Secretary General can issue the certification for maybe for everyone's appeasement, but it does not necessarily mean that we will transmit such certification to the Senate. Yun po ang aming stand. Wala po silang authority to remand the articles of impeachment. It's not under the Constitution that they can return or remand the articles of impeachment. Samantala, hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang aksyon na gagawin ng Kamara sa ikalawang hinihingi ng impeachment court. Ito ang pag-i-issue ng paglilinaw ng Kamara sa papasok na 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Pero doon po kasi doon sa pangalawang hinihingi po nila ay hindi naman po ito masasagot ng 19th Congress dahil iba na po magiging composition ng 20th Congress. Nang tanungin kung naniniwala rin ba siyang pinapatay ng Senado ang impeachment, gaya ng paniwala ng ilang House prosecutors, sagot ni Zamora, we saw the delay. We don't know their personal reasons for delaying it. So I don't want to think that there's huge malice behind it. But we all saw that there was delay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Labag sa konstitusyon ang utos ng Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment ayon sa Philippine Constitution Association o PhilConsa. Panghihimasok umano ito sa Kamara na siyang tanging sangay ng gobyerno na may kapangyarihang gumawa ng impeachment complaint. Nakatutok si Mav Gonzalez. Napagkasunduan na kagabi ng Kamara na isertipikang sumunod sa saligang batas ang pag-impeach nila kay Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon, wala pang natatanggap na anumang pleading mula sa Kamara ang impeachment court, ayon kay Senate President Chis Escudero na nagsisilbing presiding officer nito. Balita pa lamang naman yan sa media at wala pa kaming formal na natatanggap. Lahat ng komunikasyon ay dapat sa pamamagitan ng pleading at hindi sa social media. Hindi naman tinanggap ng House Secretary General ang order ng impeachment court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Gagalangin namin yon, tulad ng kahilingan at panawagan kong paggalang din ng Kamara sa anumang pagpapasya ng Senado bilang Senado man o bilang impeachment court.
Pinanindigan ni Escudero na mas mataas ang Senado bilang impeachment court kaysa sa Kamara at hindi labag sa konstitusyon ang pagbalik nila sa Kamara ng Articles of Impeachment. Korte lamang ang makapagsasabi. Pero para sa Philippine Constitution Association o PhilConsa, unconstitutional ang utos kaya wala itong bisa. Kamara lang anila ang pwedeng gumawa ng impeachment complaints at pinanghimasukan na ng impeachment court ang kapangyarihang ito. Walang pakialam ang impeachment court dyan na ipasa-certify pa nila sa House kung tama at constitutional yung kanilang articles of impeachment. Walang kapangyarihan na gano'n ng impeachment court. Sabi rin ni dating Chief Justice Reynato Puno, circumlocutory o pinaikot-ikot ng impeachment court ang proseso. Pinaliwanag ng PhilConsa kung anong ibig sabihin nito. Pinapalabas mo that you are complying with it, but in reality, you want to evade your constitutional duty. Circumlocutory. If you ask a certification for clarification, it would be the start of certifications of all, even on evidence. So dapat yan, ang gagawin ng impeachment court, proceed. Di ba? Issue the summons, pasagutin mo, okay? Huwag mo ibabalik kung ibabato doon sa complainant. At kung may question ang kampo ng bise sa legalidad ng articles of impeachment, pwede ito hatulan ng korte sa dulo. Sagot ng impeachment court? This is a political process po. Hindi po merely legalistic, hindi po merely yung mga kung anong nakasaad sa rules o yung mga jurisprudence lang ang susundan natin. The impeachment court has the power to interpret the Constitution as well. Samantala, inaasahan ng impeachment court ang sagot ni VP Sara sa summons sa June 23. Ang prosekusyon naman, merong hanggang June 28 para mag-reply sa tugon ng bise kung nanaisin ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Malaman din ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng kasarinlan. Panagutin niya ang mga opisyal na nang-aabuso. Iginiit din niyang tuloy ang laban para sa kalayaan sa gitna ng mga banta tulad ng fake news. Nakatutok si Ian Cruz. Mula sa flag racing at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta, hanggang sa parada ng kalayaan sa Quirino Grandstand, pinangunahan ng Pangulo ang pagdiriwang ng 127 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak, mga miyembro ng gabinete, diplomatic corps at iba pang panauhin sa parada ng kalayaan. Ipinakita rin ang mga asset ng ating sandatahan na handang ipagtanggol ang bansa sa oras ng pangangailangan. Dinala naman sa Quirino Grandstand ang mga dinarayong festival na natutunghayan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang kabayanihan ng ating mga ninuno. Sabi ng Pangulo, ang totoong kalaban umano ng kalayaan ang pagiging manhid sa hinaing ng taong bayan, kalagayan ng kapwa, ang mga nagmamalabis, maging ang mga nagkukulang ng mga opisyal, dapat daw papanagutin. Iwasto ang ating pagkukulang. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. Mensahe niya sa bawat isa, ipaglaban ang ating kasarinlan sa gitna ng mga banta rito. Ayon sa Pangulo, hindi basta ibinigay na lamang sa atin ng kalayaan, bagkus ay produkto ito ng mga paghihirap at sakripisyo ng ating mga ninuno. Kaya naman dapat daw natin itong pangalagaan, lalo na sa mga banta ng fake news at mga maling impormasyon. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Sa gitna ng mga hamon, dapat daw manindigan para sa tama. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan
lalo na kung may nagkakamali. Nagsagawa rin ng mga paggunita ng Araw ng Kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa sa pangunguna ng ilang opisyal. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Clash Nation! Be ready! Dahil may mga nagbabalik sa newest season ng The Clash. Pero hindi lang yan ang mga twist na aabangan sa original Pinoy Singing Search. Makichika kay Lars Santiago. The Clash! Isa! Laban sa lahat! Noong Sunday, umarangkada ang ikapitong season ng The Clash 2025. Twist after twist ang atake dahil opisyal nang ipinakilala ang 24 na contestants, ang 12 bagong clashers at 12 clashbackers mula sa mga nagdaang season. Sa MediaCon, kasama ng 24 contestants, sina Clashmasters, Julian San Jose at Raver Cruz. At ang dalawa sa clash panel na sina Lani Misalucha at Christian Bautista. Medyo mahirap para sa akin kasi nga, we're going to have to judge again the clashbackers. Paano kung meron ng kailangan ma-let go na yung isang clashbacker? It's really going to be hard for me. Iba na yung dynamic eh. Meron mga veterans at meron mga bago. Pero mas exciting para sa akin. Lahat sila equally, nagpapakitang gilas, lahat magagaling, binibigay lahat ng best nila. For me, ito yung pinaka mahirap. Pero at the same time, nakaka-excite kasi unpredictable lahat ng mga gagawin nila sa Clash Arena. At dahil nga kakaiba ang kasalukuyang season ng The Clash, sobrang nanabik daw sila sa mga pwedeng mangyari sa original Pinoy Singing Search. Excited ako kung anong kalalabasan sa dalawang grupo and kung makaka-keep up ba yung mga new clashers sa mas may experience ng clashbackers. Ang nilolook forward ko, magkakaroon ng isang super laking twist na magaganap. Pwedeng hindi lang isang winner, pwedeng dalawang winners. Hindi natin talaga masasabi. Pero bukod sa The Clash 2025 twists, may iba pa raw inaabangan sina Lani at Christian. Ako sa... Ready na ako kumanta, date na lang. Of course, sino ba naman hindi may excite, ano? Second season sila nung pumasok as hosts. They were really good friends. And kami ni Ai, kami yung parang marites na mga tita. Kami yung mga chismosang tita na we've been observing both of them. Ganon kami ni Ai, how I wish na sila. Ninang. Yung journey ng love story namin ni Jules, nandun talaga sila Miss Lani, sila Kuya Christian, sila Ate Ai. So, alam mo yun, and time flies talaga eh. And now, yun na lang naman yung hinihintay. We're just very, very happy at where we are now, and we are excited even more dun sa kung ano man yung mangyayari sa future. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.